Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Litose, pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Amen. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. Muli ho, welcome sa ating online Bible study, sa ating time in the Word. And muli, pasensya ho, kahapon ay hindi ho tayo nakapagdaos ng ating pag-aaral na schedule po ngayon at maaaring merong ilan na nagulat bakit ngayon yung online Bible study. Kahapon ho ay nagpunta kami sa PEDIA for Timmy's check-up. And tagal namin naghintay sa PEDIA, and then pag uwi namin ay nasaktuhan namin yung uwian ng mga estudyante, nagkanda traffic and yung antibiotic para kay Timmy ay pumunta pa ako sa dalawang magkaibang bilihan ng gamot para ma-acquire. Nevertheless ay para lang ho hindi maging abrupt or masyado maging what's the word, para hindi masyadong maging gahol sa oras, that's the word. Yung ating pag-aaral kahapon ay nireschedule po natin ngayon. So, salamat po sa inyong pasensya at pangunawa at I hope maging pagpapala pa rin ho ang ating pag-aaral ngayong gabi. At nalalapit na ho ating pagtatapos about our pag-aaral about anthropology. Muli ho ay atin ho ipag-pray ang bawat isa. Usong-uso pa rin ang karamdaman lalo na sa mga bata. At nawa ho ay pag-pray ho natin. Kung meron ho kayong mga prayer requests, please let us know. I-forward ho natin sa ating mga group chats po yan para maipag-pray po ng bawat isa at ng ating hong mga kapatiran. And ang isa hong malaking event na parating ho dito sa ating church ay ang ating hong youth conference. In less than 20 days ay nandiyan na ho. So pakisama ho yan sa prayer. And nawa ho ang ating mga, not just the young people, but yung ating mga adults ay maging involved din. Muli, meron tayong sign-up sheet dito sa church. Kailangan nating malaman yung mga numero ng mga adults na pupunta para ho maipaghanda rin ho kayo, maisama kayo sa bilang noong pagkain at makatulong din ho tayo sa mga dapat gawin ho dito sa ating church. Pray ho natin yan at we are very much excited. Ang unang preaching is about loving God with all our heart. Second preaching is loving God with all our mind. And then the last preaching will be the loving God with all our strength. So makita natin, it's all theocentric, God-centered. And kung meron ho kayong mga kakilala na mga kabataan na gusto nyo ho sila na mainyayahan, welcome na welcome po. Pero meron ho yung registration fee, 50 pesos lang naman. At nawa ho, ito just to offset a little bit ng ating magiging pagkain. Kung merong isang bagay na atin sinisikap ay hindi natin hahayaang magutom ang ating mga young people. Uuwi silang hindi lamang busog ng salita ng Diyos, kundi busog din physically and also magkaroon din ng katuwaan sa gawain po na yan. So pag-pray ho natin. So we're very much excited. And then, yun ating December 17 Christmas evangelistic service and fellowship. Dalawang gawain po yun. Sa umaga, evangelistic. Ipag-anyaya na po natin ngayon pa lamang. And yun ating parating din ho na Christmas fellowship. So, pag-pray ho natin, pinag-aaralan pa natin yung mga schedule, kung paanong pinakamagandang time adjustment na magagawa po natin. Okay, so that concludes our announcements and reminders para ho sa ating mga kapatiran dito sa JCBC. At muli, atin hinihingi ang panalangin ng bawat isa sa atin hong parating na November 27 na Youth Conference. Okay, tayo ho muna ay dumako sa ating opening prayer bago ho tayo dumako sa ating pag-aaral. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri at pinapasalamatan ka sa iyong katapatan. O Diyos, nakakamangha ang Panginoon ang iyong kabutihan sa amin, ang iyong mahabang pasensya. Lord, hindi namin kayang bayaran, hindi namin kayang palitan. O Diyos, yung biyaya ay laging sagana, Panginoon. Lord, lalo itong na-appreciate namin sapagkat
Alam namin na hindi kami karapat-dapat. Oo, Panginoon, alam namin sa araw-araw nagkukulang kami sa iyo. At namadalangin ko po, Panginoon, na tulungan mo kami na patuloy na sa biyaya mo ay magsumikap na lumalim pa sa pagkakilala sa iyo, sa pananampalataya sa iyo. Patuloy na mahubog sa wangis ng aming Panginoong Hesus Kristo sapagkat ito ang iyong kalooban sa amin. Lord, bawat isa, Panginoon, ay meron iba't ibang mga kabigatan, mga struggles, not just physically or emotionally, but Lord, lalo na spiritually. Lord, ikaw po, Panginoon, ang perpektong nakakaalam. Kaya, Panginoon, tulungan at maging ang pag-aaral po na ito'y gamitin mo, Panginoon, para kami lalo pang banalin at lalo pang hubugin sang ayon sa iyong kalooban. Patawad po sa aming mga pagkakasala, O Diyos, at amin pong hinihingi na ikaw pong patuloy na magbigay sa amin ng pagkamuhi sa kasalanan, lalo na sa mga kasalanang nakatahan sa amin. Lord, amin pong hinihiling din ang iyong habag at biyaya sa mga parating na gawain. At alam mo, O Diyos, ang aming nasa sa mga gawain ito. Walang iba kundi maluwalhati ka, magligtas pa ng mga wala kay Kristo Jesus, at gayon din magpabanal na halo ng mga mananampalataya, and ng pangunahing punteriya ng gawain ito ay ang mga kabataan sa November 27. Lord, unahin mo, Panginoon, ang mga young peoples dito sa JCBC. At yun din, ang bawat mga kabataan magiging panauhin, Panginoon, ay gamitin mo o kulusin mo, O Diyos, upang mabuhay para sa iyo. At mahalin ka ang una sa lahat. Muli, Lord Diyos, ikaw po ang maluwalhati, ikaw po ang mag-ingat, maging sa pag-aaral namin ngayon, ikaw po ang magpala. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, so dumako ho tayo sa ating lesson ngayong gabi. And this is lesson number 25 ng Doctrine of Man or Biblical Anthropology. So atin hong balik-aralan ng ilang mga bagay. Balik-aralan natin yung human free agency, and I hope familiar na tayo dito, rather than free will na madalas ay undefined or misdefined ng marami. Better na gamitin yung free agency, at ito yung mas lumalapat doon sa nakikita natin kung anong sinasabi ng salita ng Diyos na quote-unquote freedom na meron ng tao sa kanyang pagiging patay sa kasalanan at alipin ng kasalanan. And then pinag-aralan din natin yung human gender, at isa sa mga katotohanan na mahalaga at may matinding implikasyon sa natin ngayon is human gender is not flexible. Hindi ito na-determine personally or by preference kung anong preferred mo na gender. No. Nor does it occur by accident or by evolutionary process. It is sovereignly determined by God. So therefore, any effort to redefine or to change one's gender or sex is a rebellion against God. Ito ay pagre-rebelde laban sa Panginoon. Gender and marriage. So meron itong kinalaman sa pag-aasawa. Yes, ibang mga bansa ay pinahintulutan na ang male to male or female to female marriages, pero malinaw sa salita ng Diyos, it's the husband will cleave to his wife, and yung mga ginamit na salita doon ay gender specific, that's male and female, at ito lang ang pag-aasawa na kinikilala ng salita ng Diyos. So marriage is a gracious and good institution from God between a man and a woman. Personhood, pinag-aralan natin ito, at isang implikasyon naman nito ay may kinalaman sa tinatawag na abortion. The Bible refers to babies in the womb as persons with no indication that any process must occur after conception before personhood begins. Nakita natin, or even consider some medical facts na early on, meron ng kakaibang katangian yung nasa sinapupunan as just few weeks old pa lamang ito. Meron ng sariling beating heart, meron ng sariling fingerprint, meron ng sariling mata, ilong, bibig, so on. So hindi lamang ito parang tumor na tumubo o bukol o bahagi lamang ng katawan ng babae na meron siyang malaya na desisyon kung anong gusto niyang gawin sa bahagi ng katawan niya na ito. No, hindi ho yun papasa sa salita ng Diyos. So yung mga nasa sinapupunan, fetus, it may be called medically speaking, but that is a human person in the early stage ng development. End of human life. Binigyan natin ito ng pansin last time, itutuloy natin ngayon. While death is often viewed as natural, death is an intrusion in God's creation and design. Kung yung naalala sa atin, masyado ng quote-unquote natural ng kamatayan,
kung paanong pinapanganak ang tao, ay nandun yung ating almost standard na pananaw na isang araw mamamatay. Parang ito'y natural na natural, but no, it is not natural. That's why it's so detestable. Kapag nakikita natin yung lungkot, yung grabing kapighatian, at ayaw natin ito, at magandang marka yun na talagang ito ay hindi sang-ayon sa natural na plano ng Panginoon sa atin. Nevertheless, dumating ang kamatayan dahil sa kasalanan. So God is sovereign over life and death. Isa ito sa atin na pag-aralan last time. Ang Diyos ay soberano. Yes, maaari nating sabihin na ito'y dahil sa kasalanan, at oo, maaaring maraming kaparaanan, aksidente, karamdaman, at iba't iba pang, even quote-unquote natural disasters, or ang sabi nga nila ay acts of God, na all of that, any time na may namamatay, it's an act of God. God is sovereign over life and death. Sabi ng 1 Samuel 2:6, "And the Lord killeth and maketh alive. He bringeth down to the grave and bringeth up." So maklinaw dito, it is the Lord who is sovereign over it. And if you remember, even in the case of Job, ang sabi ng Panginoon kay Satanas, sige, ang lahat ng bagay na meron siya ay nasa iyong kamay, wala ka lang gagawin kay Job. So, sinong gumawa nun? Si Satanas. At maging yung kamatayan ng mga anak ni Job, si Satanas ang may gawa. But, ang sabi ni Job sa chapter 1, bandang dulo, "The Lord gave, the Lord taketh away." So, Job did not, hindi niya pinaratangan ng Diyos. At actually, yun nilinaw sa chapter 1, bandang dulo ng Job, na hindi nagsalita ng foolish, ng anumang bagay na masama si Job. So, ibig sabihin, totoo yung sinabi niya. It's the Lord who gave and the Lord who taketh away. God is sovereign in all of that. Job 12:10, "In whose hand is the soul of every living thing and the breath of all mankind." Dito mas more general ang ginawa at sinaysay dito sa book of Job. Every living thing, lahat, even those microorganism, even those mga dambuhalang mga balyena sa dagat, every living thing ay hawak ng Panginoon ang buhay, and that includes all mankind. Death is an enemy. So, pinibigyan natin din ito sapagkat in many ways, ang kamatayan, lalo na sa mga Kristiyano, ay naroromanticize. Meron pa akong narinig noon na ang kamatayan ay kaibigan na dadalin ka sa piling ng Diyos. Well, again, that sounds good. At naunawaan ko kung saan nanggagaling yun. It's looking really forward to enjoying the presence of God, to be in the presence of God and Christ. Nevertheless, yung statement ang kamatayan ay kaibigan, no, it is not. Dahil malinaw sa 1 Corinthians 15:26, "The last enemy that shall be destroyed is death." Ito ay kaaway, and darating ang time that it will be destroyed and death will be no more. Wala na. Darating ang time, again, wow, napaka gandang isipin na darating ang araw na wala ng kamatayan. That's unimaginable sa atin because all throughout human history, we know of death. Nevertheless, darating ang time na wala na ito. Destiny at death, may nag-aralan din natin last minsan, yung iba naniniwala sa cessation of existence, pagkamatay ng tao, tapos na, wala na, very materialistic. Continuation of the soul only. Meron mga naniniwala na ang eternal lamang ay yung immaterial part ng tao at wala nang mangyayari sa katawan. Again, that is not biblical because we believe the literal bodily resurrection of all men, at meron lang magkaibang pupuntahan. Annihilationism, ang pagkakaiba naman nito ay naniniwala sila na hindi lahat ay magkakaroon ng eternal existence. That is, ang may eternal existence lang ay yung mga ligtas, pero yung mga hindi ligtas, they will be annihilated, they will cease. Soul sleep, ito naman ang paniniwala na between death and resurrection ay parang tulog lang, unconscious, parang walang any experience, walang conscious experience between that period of time, which is again very unbiblical. Then reincarnation, ito ay napaka
talamak na paniniwala sa marami. At again, ito yung madalas pumapasok sa marami sa atin through media, yung mga nababasa, napapanood. Again, muli, in Hollywood, this seems very romantic, but biblically, this is very wrong. At makikita natin mamaya na pag kinonsidera natin ang mga katotohanan sa salita ng Diyos, ang mga view na ito ay makikita na saliwas at hindi totoo. Well, what would be the best or what is the right view in the intermediate state? The intermediate state. This is a theological term na ang ibig sabihin waiting for the resurrection. Naghihintay ng resurrection. At nasaan tayo? Ano yung kalagayan na habang naghihintay ng resurrection ang mga mananampalataya? This view states that the soul and spirit lives or exists in an intermediate state between death and bodily resurrection. So that time na namatay ang isang mananampalataya, particularly hanggang sa muling pagkabuhay, there is that conscious state in a material existence ang isang mananampalataya. Philippians 1:23, for I am straight betwixt two, sabi ni Pablo, naiipit ako sa dalawa. Having a desire to depart and be with Christ, which is far better. So again, yung meron akong desire na umalis na, and that is a way of saying na mamatay na, at yung pag-alis na yun, paglisan na yun, pagyao na yun, is to be with Christ. And dito meron na tayong clue. Ang sabi ni Pablo, which is far better. Far better. So that existence, that state, that's a better word, state, ay far better even in our physical existence dito sa lupa. Think of your best day, not just best day physically or materially. Think of your best day spiritually. To depart and be with Christ is far better. And then, pagkatapos ng far better na yun, meron pang resurrection. Wow! So muli, nakakamangha ang bagay na ito na inihanda sa atin ng Panginoon. The soul of the believer resides with God in heaven, and the soul of the unbeliever is separated from God in hell. So meron namang dalawang lugar, walang pangatlo, walang purgatorio. It is unbiblical. The doctrine of purgatory is anti-gospel. Laban ito sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Ito nagtuturo ng ibang kaparaanan upang ang kasalanan ay mabawasan, mahugasan. Pero ang salita ng Diyos ay nagtuturo ng isa lamang kaparaanan, at yun ay sa pamamagitan ni Kristo Jesus lamang. So we don't believe and we utterly reject the doctrine of purgatory. Meron lamang dalawang pupuntahan. It's either sa presensya ng Panginoon sa langit or hiwalay sa Panginoon sa impyerno. Sa Luke chapter 16 verse 22, we have Lazarus and the rich man. At ang sabi dito, it came to pass that the beggar Lazarus died and was carried by angels into Abraham's bosom. At yung Abraham's bosom, again, Abraham, the friend of God, maliwanag ito'y sa maganda at maayos lugar, sa presensya, sa piling ng Panginoon. And the rich man also died and was buried, and in hell he lift up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. So there is that contrasting place in Abraham's bosom, at muli sa mga Hudyo, ito ay malinaw na rawan ng presensya, napakagandang lugar, sapagkat kung merong ama ng pananampalataya ay si Abraham yun, at si Abraham is counted righteous with God, so he is saved, so siya ay nasa piling ng Panginoon. At ito namang mayaman ay napunta sa lugar ng torments. Andun yung lugar ng pagdurusa. So dalawang lugar lamang, kung hindi sa langit ay sa impyerno. Well, again, hindi dahil ito lang yung tradisyonal, hindi dahil ito lang yung preferred natin, kung hindi ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos. So let's evaluate this intermediate state biblically. There are three fundamental truths in Scripture that heavily favors the intermediate state view, and these are, meron tatlo. Una, man possesses an immaterial soul. Two, intermediate state exists. And three, there is a coming resurrection. So tingnan natin mabilis itong tatlong ito. Number one, man possesses an immaterial soul. Muli, ang tao ay binubuo ng material, physical body, and immaterial, soul and spirit.
Note, the biblical teaching regarding this immaterial composition of man, the soul and spirit, has been discussed in previous lessons. Hindi natin babalikan ngayon ito. It will take so much time. Nevertheless, malinaw na ang tao ay merong material and immaterial part. The soul or spirit survives the death of the body. Kapag ang tao ay namatay physically, hindi namamatay yung spirito at yung kaluluwa. 2 Corinthians 5:6 ang sabi, therefore we are always confident knowing that whilst we are at home in the body, we are absent from the Lord. So in here, andun yung implication na sinasabi ni Apostol Pablo na habang tayo ay at home sa katawang physical na ito, absent tayo sa Panginoon. And the vice versa is true. When we are absent from the body, present, we will be present with the Lord. So dun pa rin yung mamatay man yung katawan, that spiritual part ng tao will survive and will not die there. And actually, it is eternal. Hindi ito namamatay. Number 2, intermediate state exists. Itong tinatawag nating intermediate state na sa pagitan ng kamatayang physical at muling pagkabuhay, muli. It pertains to physical, between two physical, yung pag-end ng physical life dito at pagkakaroon muli ng physical life at the resurrection, yung nasa pagitan nun ay tinatawag na intermediate state. Sabi sa 2 Corinthians 5:8, we are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Actually, kung nagkakamali ng tanda, so minsan nabasa ko yung sabi dyan ni Pablo sa Greek, absent from the body, present with the Lord. Ganung, kumbaga, it's unthinkable. Hindi pwede, walang pwedeng nasa gitna. It's absent from the body, present with the Lord. Hindi pwedeng may lulutang-lutang ka muna dyan ng 40 araw. No. Hindi. So muli, this will also sweep away yung ilang mga nakagalian natin o kinagis na nating mga paniniwala na may mga kaluluwang palutang-lutang, bibisitahin ka. Naalala ko minsan may nagkukwento sa akin na meron daw inilibing and then biglang habang pauwi na sila may paru-parong dumapo. Binibisita tayo. No. Again, yun ay wala sa salita ng Diyos, yun ay kontra. Hindi lang basta wala sa salita, yun ay kontra sa salita ng Panginoon. If you will go back dun sa Luke kanina, kung nyo naalala, yung rich man, in hell he lifted up his eyes. Si Lazarus, yung beggar, he's in Abraham's bosom. Walang time na nagpalutang-lutang muna sila somewhere here on earth for some time. So that is very much not just unbiblical but kontra sa salita ho ng Panginoon. Muli, it's romantic. Muli, parang ang sarap isipin na andyan pa sila, andyan lamang sila sa paligid. At again, sometimes we find quote comfort. Kaya lang, kung yung comfort na yun ay base sa hindi totoo, walang katotohanan. At actually, it is very harmful pa. Philippians 1:22, but if I live in the flesh, this is the fruit of my labor, yet what I shall choose, I wot not. Now, hindi ibig sabihin niya na si Pablo ang may hawak, pero again, kung siya ang papipiliin, actually, he's choosing between two very good things. For I am straight betwixt two, having a desire to depart and to be with Christ, which is far better. So muli, yung existence na present with the Lord, absent sa body, present with the Lord, be with Christ, that state of being with Christ na hiwalay sa katawan after ng kamatayan. So that is the intermediate state, and it exists at malinaw ito sa mga statements sa salita ng Panginoon. So Luke chapter 16 verse 19 hanggang 31, both Lazarus and the rich man exist and were conscious after their death. So we will not go now dun sa passage na yun. Nevertheless, makikita natin na even after their death, they exist, conscious, na alam nila kung ano nangyayari, na merong perception, na merong recognition. Yung rich man, na-recognize niya si Lazarus, na-recognize niya na siya ina sa lugar ng kahirapan. Merong memory, na alala niya yung kanyang mga kapatid. So muli, marami tayong makikitang bagay doon. So hindi ito soul sleep. No.
So merong existence after death. Jesus promised the thief on the cross that he will be in paradise with him that day. So muli, yes, naiwan yung katawan. Nalibing. Maging ang ating Panginoong Jesus ay nalibing. Pero guess what? Ang sabi ng Panginoon sa ating sabi ng ating Panginoong Kristo doon sa magnanakaw na yon, the day thou shalt be with me in paradise. So that is the intermediate state. Point, these examples are clear biblical passages and clear biblical passages refute the views of the cessation of existence, reincarnation, and soul sleep. So muli, malinaw ang cessation ay hindi uubra because clear ang teaching ng Biblia. Merong existence after. Ang reincarnation hindi rin uubra. To be absent from the body is to be present in a different body next time. No. It's to be present with the Lord. And then so sleep, hindi rin uubra dahil muli conscious si Lazarus, conscious yung rich man, and expectation ni Apostol Pablo, conscious siya in the presence of Christ, which is far better. So muli, nandun yung consciousness. So ito ay mga katotohanan na nagne-negate doon sa mga maling paniniwala. Conscious life exists after physical death. So ito ay isa mga katotohanan na malinaw ho sa mga talatang ito. Number 3, there is a coming resurrection. So malinaw sa Bible, there is a coming resurrection. So muli, pagkamatay, nakikita nyo, no? Pagkamatay, merong conscious existence, pero merong muling pagkabuhay. So that span of time, however long or short it may be, yun yung tinatawag na intermediate state. So, tingnan natin, there is a coming resurrection. The Bible is also clear about the believer's future hope of the resurrection. Note, this truth has been severely neglected and have focused on the soul going to heaven. Ilang beses ko na ho itong sinasabi, isa ito sa mga napansin ko ho hanggang ngayon. If I listen to as many churches, even Baptist preachers, ang binibigyan ng mabigat na diin ay yung kaluluwa pupunta sa langit, kaluluwa pupunta sa langit. Ang kaligtasan ay equals to kaluluwa pupunta sa langit. But that's true, as we have just read mula kay Pablo, absent from the body, present with the Lord, at yun ay sa langit. Nevertheless, ang mas paulit-ulit at ang mas may bigat sa salita ng Diyos from the Old to the New Testament ay yung pag-asa ng muling pagkabuhay. And sad to say, ito ay madalas hindi na ipapangaral o nabibigyang pansin. Even sa lumang tipan, even the Old Testament saints shared this blessed hope. Ilan sa mga example is si Job. Job 19:25, for I know that my Redeemer liveth, and that he shall stand at the latter day upon the earth, and though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God. So we don't know how clear-cut itong theology ni Job, pero isang masiguradong bagay, alam niya na mawawasak ang kanyang katawan, kakainin ng uod ang kanyang katawan, pero alam din niya at meron siyang pag-asa that in his flesh, he will see God. And the only possibility is that resurrection. Please take note, in my flesh, not a different flesh, it is his flesh, he shall see God. He will not be given a different body. It will be his body, glorified body. Isaiah declared concerning God's coming kingdom. So tungkol sa sinabi ni Isaiah sa parating na kaharian ng Panginoon, Isaiah 26 verse 19, thy dead men shall live. Wow, what a statement. Thy dead men shall live. Together with my dead body shall they arise. Awake and sing, ye that dwell in dust. For thy dew is as the dew of herbs, and the earth shall cast out the dead. So muli, darating yung time. Yung prophecy ni Isaiah about God's coming kingdom, that the dead shall live. Together with my dead body, they shall arise. Kasama, maging si Isaiah, alam niya, kasama ako dito. Together with my dead body, shall they arise. So what
what a wonderful thing na makita. Maging in the Old Testament, doon yung hope ng future resurrection. Even the prophet Daniel prophesied clearly in Daniel 12:2, and many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. So again, as we have said before sa nakaraan nating pag-aaral, lahat naman ay muling bubuhayin, pero meron lang dalawang pupuntahan. Muli, lahat ay muling bubuhayin, mananampalataya at hindi mananampalataya, at merong dalawang pupuntahan. Some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. Point, the hope of the resurrection is also an Old Testament hope of the believer. So, hindi ito exclusive sa bagong tipan lamang, hindi ito exclusive sa lumang tipan lamang, ito ay sa mga mananampalataya. What a glorious hope. In the New Testament, it is more abundantly clear. Mas maliwanag ito sa bagong tipan at napakaraming mga passages at mga instances, at nabasa natin yung ilan kanina. John 5:28, ang sabi ni Jesus, "Marvel not at this, for the hour is coming, in the which all that are in the grave shall hear his voice, and shall come forth. They that have done good unto resurrection of life, and they that have done evil unto the resurrection of damnation." So again, all that in the graves. Now, paano yung Brother Paul, hindi nalibing sa grave? Hindi yun ang ibig sabihin niya. Ang punto niyan, lahat ng patay. No, that's the basic na point ng sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Lahat ng patay, kahit saan pa sila nalibing o hindi man sila nalibing, kinain ng pating sa dagat, whatever, lahat ng patay ay muling bubuhayin. They shall come forth. And muli, meron dalawang pupuntahan, resurrection unto life or resurrection unto or of damnation, patungo sa kapahamakan. Believers are looking forward to the redemptions of our bodies. The redemption of our bodies, as said by Apostle Paul. Romans 8 verse 23, and not only they, muli, hindi lamang ang creation ang naghihintay. Hinihintay ng creation yung new heaven and new earth, yung gawa ng Panginoon. Pero not only they, but ourselves also, which have the first fruit of the Spirit. Tayo ng mga tinatahanan ng banal na Spirito, even we ourselves groan within ourselves. So, Christians, as we have pointed out, pinag-aralan natin sa Romans 8, we are not exempted from groaning. Groaning. So, muli, this is very much again sa madalas na tinuturo ng mga prosperity gospel teachers and preachers, your best life now. No, your life now is full of groaning. Meron talagang kahirapan. Kung if you will have the best here, why desire heaven? Kung makukuha mo na lahat ng maganda rito, ba't mo pagugustuhin ng langit? So muli, bakit mo pagugustuhin ng muling gusto mo lang mabuhay nang walang hanggan dito? O nasa iyo na lahat ng maganda. Pero ang punto rito, ang sabi ni Apostle Pablo, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body. At yung isang madalas kong binibigyan ng diin, hindi lamang yung kaluluwa ang niligtas ng Panginoon. Ang niligtas ng Panginoon ay ang buong tao, kasama ang katawan, at darating ang time, at hinihintay natin yun, ito ay gagawin, ililigtas, God will redeem our body. It doesn't mean na hindi pa siya redeemed. It's muli, yung kung naalala niyo, already and not yet. It is already redeemed in the sense na binayaran na ng ating Panginoong Kristo, but not yet in a sense na hindi pa natin na-experience yung epekto nito sa ating physical na katawan. I hope yun ay nagiging malinaw. Next, our bodies will be transformed. In that resurrection, our bodies will be transformed. Philippians 3:21, who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body. So, whatever your body now is, you may have beach body, parang Arnold Schwarzenegger ang iyong katawan, o talagang puging-pugi ka sa iyong sarili, at however perfect your health is, that's a vile body. Papasirayaan, pabagsakyaan, pababayaan, pahinayaan. Gaano man kaganda yung katawan na yan, it's a vile body. Itong katawan na
Sangayon sa mga reports, si LeBron James ginagastos ng millions of dollars a year ang kanyang katawan. Kaya hanggang ngayon, 39 years old, ganun pa rin siya maglaro sa NBA. Gaano mang gastos ng katawang physical, it's a vile body. That's the truth. I'm not saying na wag ingatan ng kalusugan. Nevertheless, ito yung truth. Gaano ka mang kalusog, it's a vile body. Bakit ko binibigyan diin? That it may be fashioned like unto His glorious body. It will be changed. Yun yung pag-asa. Yun yung magandang pag-asa na meron tayo. Babaguhin ito sang-ayon sa katawang maluwalhati ng ating Panginoong Kristo. According to the working whereby He is able even to subdue all things unto Himself. Paano mangyayari yun? Maaring yung iba, gulong-gulong. Paano gagawin? Don't worry. Siya na nagsubdue ng lahat ng bagay sa kanyang sa yutong sang-ayon sa walang hanggang kapangyarihan ng Panginoon, it will happen. It will happen. Point, the clear teaching of the Bible of the future body resurrection refutes the belief that only the soul survives after death. So muli, merong isang kanina yung annihilation view na or yung soul view lamang, yun lamang immaterial part na magsusurvive, then wala na yung katawan. Mahalinaw sa salita ng Diyos, it will be resurrected. The Bible is also clear about the eternal destiny and the resurrection unto damnation of the wicked. So muli, hindi lamang yung pupuntahan, hindi lamang yung magiging kalagayan, hindi lamang yung blessed hope ng mga mananampalataya ang tiyak. Maging yung pupuntahan, maging yung magiging kalagayan, at maging yung nakakatakot at kahindik-hindik na kahihinatnan ng mga hindi mananampalataya ay maliwanag din naman. Matthew 25 verse 41, ang sabi, "Then shall He say also unto them on the left hand." Narito, kung pag binasa niyo yung previous verses, ibubukod ng ating Panginoon yung mga sheep niya sa kanan at mga goats sa left. Anong sasabihin niya sa kanan? Enter into the rest. And then sa mga nasa kaliwa, ang sasabihin niya, "Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels." Again, hindi ganun kalinaw dito, pero sana makita natin dito, even the devil and his angels will be roasted in that everlasting fire. Muli, alisin natin sa ating isip yung imahe na parang ang diablo ay hari sa impyerno. No. Ang Diyos lamang ang hari, at maging sa impyerno ang Diyos ang hari. At maging sa impyerno, hindi yung kalooban ng diablo ang natutupad, ang kalooban ng Diyos ang natutupad, which is the punishment of evil. Everlasting punishment. Everlasting fire. Ang sabi, yung term na everlasting fire assumes an eternal length of punishment. At merong mga tao, sad to say, they revolt against this truth. Ayaw nila, hindi ako makapaniwala. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, ang Diyos ay Diyos na mabiyaya, ang Diyos ay Diyos na mapagmahal. Hindi po pwede na ang Diyos ng pag-ibig, mapagmahal, ang mabiyaya ay magpaparusa ng walang hanggan sa impyerno. Hindi po pwede. Well, that is, meron silang maling pananaw sa Diyos, meron silang mababang pananaw sa Diyos. Nakakalimutan nila na hindi lamang pag-ibig at mabiyaya at mapagmahal ang Panginoon o mapagpatawad. Ang Diyos ay Diyos din na matuwid, ang Diyos ay Diyos din na banal. Nakakalimutan nila yon. Ang Diyos ay namumuhi sa kasalanan. Nakakalimutan nila yon. So, hindi tayo malaya na mag-pick and choose kung alin yung palatable sa atin. Kundi ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, at ang sabi ng salita ng Diyos, there's an everlasting fire. So, dito pa lamang, nais ko ng tawaging pansin, baka meron nanonood dito na alam mo, hindi ka pa mananampalataya ni Kristo. Alam mo na hindi mo pa talaga siniseryoso ang ebanghelyo. Hindi ka pa nagsisisi at tunay na nananampalataya, nagtitiwala sa ebanghelyo ni Kristo. Sigurado at malinaw ang iyong kalalagyan pag dumating ang kamatayan. Huwag mo sabihin, hintayin mong ikaw ay naghihingalo na bago ka pa magsisi at manampalataya. Paano kung hindi? At kung yung naalala yung pag-aaral natin 2 Sundays ago sa Romans chapter 11, wow, hindi tayo ang magdedetermina
Hindi tayo magdedetermina. So muli, ang Diyos ay hindi parang namamalimos o isang pulubi na namamalimos ng ating atensyon at pananampalataya. No? Siya ay hari na nagde-demand na ikaw ay magsisi at manampalataya. Pero kung hindi, malinaw ang parusa ng hari. Walang hanggan. Walang hanggan. Revelation 14:11, and the smoke of their torment. Muli, hindi unconscious. Hindi to soul sleep. Merong torment. Ascend up, how long? Forever and ever. Again, yung eternality nito. And they have no rest. Day nor night. Unimaginable. Unimaginable. Merong mga dumaranas ng napakasakit na medical condition, pero may mga pagkakataon nakapagpapahinga pa rin sila, lalo na pag nakatulog. Ito iba, sinasaksakan ng pampatulog, at pag nakatulog, nakapagpapahinga. No rest, day or nor night. Who worship the beast in his image, who's received the mark of his name. So muli, no rest shows a conscious state in eternal fire. Hindi ito soul sleep, conscious ito, nararamdaman ito just like the rich man in torments. Grabe. Kung paanong grabing ganda, sarap at saya ang naghihintay sa mananampalataya. Grabing lungkot, pighati at sakit ang naghihintay sa mga ayaw manampalataya kay Kristo. Jesus puts eternal life and eternal punishment side by side. Ang ating Panginoon Kristo mismo sa kanyang statement sa Matthew 25 verse 46, and this shall go away into everlasting punishment, and this but the righteous into eternal life. So in that same just one sentence ng ating Panginoon Kristo, eternal punishment, everlasting punishment, life eternal, both exists. Pag ang isang tao ayaw niya tanggapin yung isa, pero sasabihin niya naniniwala siya kay Jesus, no. Pagdating kay ating Panginoong Kristo, both exist. So therefore, this clear scripture statements negate the annihilation view. Again, yung annihilation view, yun lang daw pupunta sa everlasting life, sa magandang lugar ang magkakaroon ng walang hanggang buhay, pero yung pupunta sa kapahamakan, pansamantala lamang ang kanilang kahirapan, but they will be annihilated. Muli, dito, everlasting punishment, eternal life. So as eternal life is eternal, the punishment is also eternal or everlasting. As eternal life is an ending for believers, so also will eternal death and punishment be true for unbelievers. Point, let us have a firm grasp of the biblical teaching regarding life after death, for this issue is faced by every man and is a great question in every faith. Lahat ito ay hinaharap ng tao. Muli, death is a universal experience. Liban na lang na dumating ang ating Panginoong Kristo, mangyayari yung sinabi ng salita ng Diyos, hindi lahat ng tao, hindi lahat tayo ay matutulog. Pero kahit hindi pa dumarating ang ating Panginoong Kristo, last time I checked, lahat ng tao ay namamatay. Darating ang kamatayan, anuman ang bansa, anuman ang kultura, anuman na napag-aralan, anuman na natapos, anuman karami ang pera, o wala ang kawalan nito, ang lahat ng tao ay mamamatay. So therefore, we are ministering to dying people. At maganda na meron tayong a good grasp itong mga katotohanan na ito. Not to allow ang mga tao na magkaroon ng false views, false hopes. Yung iba, next life na lang, see you next life. Romantic, reincarnation. They tend to create their own lapat sa kanilang panlasa. Again, maganda na tayo ay malinaw sa mga katotohanan na ito. The truth of the intermediate state and the future physical and eternal resurrection to life or to damnation makes the gospel more glorious and urgent, and our salvation more precious. Itong katotohanan na ito, and I hope, sana kahit pa paano medyo nag-gets natin. Wow!
Kung ganun katindi yung parusa, walang hanggan, salamat sa Diyos, ligtas ako. At sa kabilang banda, ganun katindi ganun kaganda yung naghihintay sa Kristiyano. Ganun namang kahirap yung naghihintay sa hindi Kristiyano, yung urgency ng evangelism. Sana makita natin mas precious yung kaligtasan na meron tayo. Purihin ang Panginoon sa bagay na ito. Let us meditate on the future hope that we have as believers. So, ang magandang paraan ito para tayo ay maawat sa mga bagay sa mundong ito, maawat tayo sa again, araw-araw tayong kinukumbinsi, kumbaga home TV shopping every day. Sinusubukan akong kumbinsihin ng sanlibutan ito. Sinusubukan tayong kumbinsihin ng diablo na ang lahat ng bagay patungkol lang sa buhay na ito. No. Bilang mga mananampalataya, it's patungkol dun sa buhay na parating. Ang paanyaya sa atin ng mundo ay invest nyo lahat dito. No. Ang paanyaya sa atin ng salita ng Diyos, invest natin dun sa parating. So muli, i-meditate natin ito. At maganda itong pang-awat sa atin sa mga, as Solomon puts it, vanities. Vanity of vanities. And sad to say, kung hindi tayo magiging maingat bilang mga mananampalataya, we can be easily drawn, madali tayo mahatak, madali tayo mainggan sa mga nailaan yung ating mga i-focus yung imbis na sinabi sa Colossians 3, set your affections on things above. Napakadali na ma-set natin yung ating mga affections on things on the earth. So again, meditate on the future hope that we have as believers in Christ. What a future hope na meron tayo. Lastly, gusto kong tapusin sa passage ho na ito. And again, this is a familiar passage sa marami. 1 Corinthians 15:51 ang sabi, behold, I show you a mystery. Well, ngayon, hindi na mystery kasi pinakita na. We shall not all sleep, as we have said kanina. Hindi lahat ng Kristiyano ay mamamatay, but we shall all be changed. That's sure. That's sure. Hindi lahat ng Kristiyano ay mamamatay, pero lahat ng mga mananampalataya ay babaguhin. From the weakest to the strongest Christian, babaguhin. As long as Christian. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. As we have said kanina, death will be defeated. Death will be the last enemy na nagagapiin, and it will be swallowed up in victory. So much so na para bang pinersonify ni Apostol Pablo itong death, at halos parang I could just imagine, parang dinuduro-duro niya to the face ang kamatayan. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin. The strength of sin is the law. Ang bihira. Death, sin, law. Paano tayo magtatagumpay laban dyan? O verse 57. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Tanging pag-asa, hindi yung faithfulness natin, hindi yung goodness natin, hindi yung works natin, hindi yung performance natin, hindi yung religion natin, hindi yung sacraments or rituals na ginagawa natin. Ang tanging pag-asa is the Lord Jesus Christ. Siya na namatay sa krus at muling nabuhay. Siya lamang ang pag-asa. Now, with this great hope, in-admonish ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya, in-encourage niya itong pag-asa na ito ng future resurrection na meron tayo should push us to what? Sabi ni Pablo, verse 58, therefore. Again, the word therefore is a conclusive word. This is now the conclusion. This should be the effect. Ito ang desired. This should be the result, because we have this great hope
My beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. O, hindi ibig sabihin yan always ka nasa church. But always abounding in the work of the Lord. Always working for the Lord. Again, whether therefore you eat or drink, nag-aaral ka man, naglalaba ka man, pupasok ka man sa opisina. For the Lord. For the Lord. And syempre, for the glory of God. For the advance of the gospel. As Christ said sa Great Commission. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Hindi walang kabuluhan. Hindi walang kabuluhan ang mamuhay para kay Jesus ngayon dahil we shall all be changed. Hindi walang kabuluhan ang piliin na mag-ipon sa mga bagay sa itaas. Mag-ipon sa langit. Magbuhay para sa Diyos ngayon dahil we shall all be changed. Your labor is not in vain in the Lord. Purihin ang Panginoon sa pag-asa na meron tayo. At ito lamang, again, bilang tao na nilalang sa wangis ng Panginoon. Napakasarap na meron tayong pag-asa. Tao nilalang sa wangis ng Diyos, sinira at inalipin ng kasalanan, pero salamat sa Diyos, pinalaya sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo. Meron tayo ngayong ganitong pag-asa, nilang pag-asa, ganitong motivation para mabuhay para sa Panginoon. Buhay, mangarap, magplano, gumawa para sa Panginoon. Well, tignan ho natin kung meron may mga tanong. Shout out lang po kay Brother Jerome Panuncia, Brother Daryl, mga nag-comments, good evening sa lahat. Again, kay Brother Osayas from the San Mateo Rizal. So muli, magandang gabi. At sana naging blessing ang ating pag-aaral ngayong gabi. Tignan ko lang kung meron hong tanong sa atin sa ating personal message. Wala naman. Sa text message, wala din naman ho. Okay, so kung, ito, meron pala, si Brother Aldrin. Good evening, Brother Paul. Baka malayo itong tanong ko sa discussion, pero may naringgan akong pastor na tuturo about familiar spirit, counterpart daw po ito ng angel na naka-assign sa tao. At ito daw yung nagpapanggap na kaluluwa na pumanaw ng tao. May biblical basis ba ang ganitong kaisipan? Maraming salamat. God bless everyone. Well, again, the idea of personal guardian angel, mahihirapan tayong establish sa salita ng Diyos, but ang sabi ng salita ng Diyos, the angels are ministering spirits and they do minister sa mga mananampalataya. Sa Psalm, kalimutan eksaktong verse, pero sabi that the angel of the Lord are encamped round about them that fear Him, and he delivered them. So again, yes, nahandoon, but and there are so many times na maaaring we are so unaware na maaaring para sa atin parang natural lang. I believe na tayo ay iniingatan ng Panginoon, and maybe through those ministering angels, not just physically but even spiritually. Yung mga pagkakataon na tayo ay nakikipaglaban sa kasalanan, sa tukso, yung pagsusupply ng Diyos ng mga biyaya niya. So muli, hindi natin alam kung paano yung spiritual realm, and it's very dangerous to try to put specifics na wala naman sa ating revealed sa salita ho ng Panginoon. Counterpart daw ito ng anghel na naka-assign sa tao. At ito daw yung ewan ko kung alin yung word na ito, no? Yung bang familiar spirits o yung anghel, pero malamang ito yung pumapatungkol sa mga evil spirits na nagpapanggap na kaluluwa ng maaari, kasi ang salita ng Diyos ay nagsabi na ang mga kampon ni Satanas ay pwede magpanggap na angel of light, with all the testimony ng quote and unquote evil spirits, ghosts, encounters, even sa salita ng Diyos, nung ang ating Panginoong Jesus ay lumakad sa tubig, ang
ang sigaw ng mga apostolo, it's a ghost, it's a spirit, ano. So even ah in that in the Jewish mind, merong ano ng mga espiritu, so na unexplainable. And again, wala tayong eksaktong mga talata sa Biblia, but meron tayong sinabi sa salita ng Diyos na pwede silang magpanggap as angel of light. So they are very they are tricksters, ano, sila mapandaya, mapanloko. So ang atin lang hong magsasabi ay deduction ito. Dahil ayon sa Biblia, pag namatay ang tao, kung di pupunta sa langit, pupunta sa impyerno at walang alisan doon. How can we therefore explain itong mga quote-unquote mga espiritu na nakaluluwa daw ng mga yumao? Pero sabi sa salita ng Diyos, sila ay nasa langit o sila ay nasa impyerno. At meron tayong tala sa Biblia na pwedeng manloko, pwedeng magpanggap na angel of light. Therefore, ang implication, maaari ba sila magpanggap ng mga kamag-anakan, kaluluwa, ng mga yumao ng ano. So, maaari. So, muli, nandun lamang yon sa mga when we do some biblical deductions, kung ano yung mga informations na meron tayo. But again, to be dogmatic on that, I'm hindi ganun kawise. At hindi rin nagbigay ng matinding emphasis doon ang salita ng Diyos. So again, ang ating spiritual warfare ay hindi laban sa masasamang espiritu, ang particularly hindi sa casting out ng mga masasamang espiritu, I should say. At ang ating spiritual warfare ay mas madalas may kinalaman sa mga katotohanan at kasinungalingan. Maling doktrina, tamang doktrina, doon madalas even in the battle of our minds, ng spiritual warfare dyan, with regards to the truths ng salita ng Panginoon. So, I hope nakatulong sa inyo, Brother Aldrin. At nevertheless, yung iba ay gustong-gusto mag-delve in sa mga detalye na very scarce sa salita ho ng Panginoon. Okay. So, with that, I don't think na meron pang ibang mga questions. Nawaho ay pag-pray natin at as we have called, ay i-meditate natin itong mga katotohanan ito at lalo magtulak sa atin sa paglilingkod at pagmamahal sa ating Panginoon at urgency na patuloy na ihayag ang ebanghelyo sa iba. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa biyaya mo. Salamat, O Diyos, sa katapatan mo. Salamat, O Diyos, sa mga katotohanan na pwede naming tayuan. Dahil ikaw, O Diyos, ay tapat. Ang iyong salita ay tapat. Therefore, ang iyong mga pangako ay tapat. Darating ka isang araw at kami ay babaguhin. Hinihintay namin ang katubusan ng aming mga physical na katawan. At oo, habang nandito kami sa lupang ito, we groan, we experience death, sickness, at marami pang iba, Panginoon. Nevertheless, ang aming pag-asa ay ang Ebanghelyo. Ang aming Panginoong Jesus, ikaw lamang, siya lamang ang aming tagumpay, maging tagumpay laban sa kamatayan, sa libingan at kasalanan. O Panginoon, sa iyo lamang. Salamat, O Diyos. Tulungan mo nawa kami na kagaya, Panginoon, ng huling hamon ng talata sa 1 Corinthians 15:58, that we be steadfast, unmovable, always abounding, Panginoon, sa pagmamahal sa iyo, sa pananampalataya sa iyo, sa paggawa para sa iyo, sa paglilingkod sa iyo. Saan mo man kami tinawag, Panginoon, nawa masumpungan mo kami na nagtatapat sa mga bagay na ito hanggang sa iyong muling pagbabalik. Ingatan mo kami, Panginoon, at nawa, O Diyos, patuloy ang aming mga buhay ay maging kaluwalhatian sa iyong pangalan at palamuti sa ebanghelyo ng aming Panginoong Kristo. Panginoon, ang aming mga kapatid na doon ng mga karamdaman, kabigatan, iba't ibang mga pinagdadaanan, Lord, nawa ang mga ito ay lalong maglapit sa amin sa iyo, lalong magpabanal sa iyong mga mananampalataya at magpatatag sa pag-ibig sa iyo. Ingatan mo kami, layo mo kami sa kasalanan, patuloy kang maluwalhati sa lahat ng mga ito. Dalangin natin sa ngalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Pray natin ng bawat isa at patuloy ho tayo na saan man tayo nilagay ng Diyos ay tayo magtapat sa kanyang panawagan sa atin. God bless po. Magandang gabi. Dito tatapos ang ating pag-aaral.